Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang tanghali. Ito naman po tayo sa ating masyado mahina. Ating balitang halian at tumingin po tayo sa ating balik dito sa ating kakarsadahan sa Balintawak Toll Plaza. Medyo wala naman pong nakikita nating pagsikip ng daloy ng trapiko north and southbound. Mapulang lupa ng Valenzuela, wala din. Ang galing. Mindanao Toll Plaza, wala. Ang ganda. Okay. Sa Mekawayan, ganun din. At Bukawi Toll Plaza, San Fernando, maganda pa. Yan, pwede. Masarap bumiyahe ng ganyan. Okay, sa ulo ng ating mga balita, reforma sa edukasyon, masasayang kung walang sapat na silid-aralan. Pangulong Marcos, bagong Pilipinas, walang hidden agenda. Dasal naman ni Aimee, ilayo si Pangulong Marcos sa nakapaligid sa devil. Baste, Duterte, pinagbibitriw si Pangulong Marcos. Gunrunner, timbog sa raid sa Caloocan. Ng biktima ng mga batang babae tutugisin ng DILG. Chairwoman, kinuyog ng mga nagiinuman, 4 arestado. Leader ng robbery carnapping group nalambat. Sa kabuuan ng ating mga balita, iginiit ni Department of Education Undersecretary Epi Maco Densing III na mawawalan ng saysay ang mga reforma sa edukasyon sa bansa kahit pa mayroon tayong pinakamahusay na kurikulum at pinakamagaling na guro. Wala namang sapat na silid-aralan sa naangkop para sa pag-aaral. Sinabi ni USEC Dancing Officer in Charge para sa School Program Management Office at Educational Facilities Division na may kakulangan o backlog sa mga silid-aralan na umaabot ng 168,000 sa buong bansa. Samantalang binigyang diin na ang malaking kakulangan ay nakakaapekto sa hindi bababa 4 to 5 milyong mag-aaral sa buong bansa. Sa lungat sa karaniwang paniniwala, mas nangangailangan ng mga dagdag na silid-aralan ang mga mataong lugar tulad ng Cebu City at Metro Manila kumpara sa mga lugar ng rural. Bago magbukas ang klase nung nakarang taon, inamin ng Department of Budget and Management na walang sapat na pondo ang gobyerno sa kasalukuyan budget. Dahil sa problemang pinansyal sa pagkuha ng budget mula sa pambansang pondo, iminungkahin Densing ang pagtanggap ng tulong pinansyal mula sa mga pribadong organisasyon at mga dayuhang mamamayan. Sa kabila ng hamong ito, may positibong at optimistikong pananaw sa USEC Densing. Sa takdang panahon, malulutas din ang mga problema sa kakulangan ng silid-aralan. Tagal na pong i-issue yan. Kasabay ng formal na paglulunsad ang bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand sa Maynila, nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang hidden agenda sa naturang kampanya at hindi rin ito bagong partidong politikal. Ibinahagi ni Marcos Jr. ang kahalaga ng tiwala sa gobyerno at ang paggamit nito sa pamamagitan ng Philippine Development Plan na kung saan hinango ang bagong Pilipinas. Ayon naman kay Marcos na hindi niya sasayangin ang tiwalang ibinigay sa kanya ng taong bayan. Ngunit magtatagumpay lamang ang bagong Pilipinas kung magtutulungan ang lahat ng Pinoy. Dapat din aniyang maging mabilis ang pagtugon sa mga humihingi ng tulong at bawal na rin ang masusungit sa gobyerno. Ay, salamat.
Dumalo na rin sa okasyon si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ilang senador at mga miyembro ng kabinete. Libo-libong mamamayan din mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay ang nakiisa sa kick-off rally na dinaluhan din ng maraming celebrities. Dumating si Marcos sa pagtitipon dakong alas 7 ng gabi kasama si First Lady Araneta Marcos. Samantalang nananalangin naman itong nakaraang Sabado si Senator Amy Marcos para sa proteksyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ilayo siya sa mga demonyo. Umaasa Senator Marcos na hindi ipapaubaya ni Marcos sa mga sakim at uhaw sa atensyon ang baating bansa. Ginawa ni Marcos ang panalangin sa gitna ng inilarawan ni Senate President Juan Miguel Zubiri na constitutional crisis dahil sa issue ng charter change. Kasama rin sa prayer gathering sina Senator Joel Villanueva, Grace Poe at Pia Cayetano. Hinimok ni Cayetano ang mga nagsusulong ng signature drive para mabago ang konstitusyon na ibunyag ang kanilang tunay na agenda. Samantala, pinagbibitiw ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa alkalde, dapat magbitiw si Pangulong Marcos kung wala siyang pagmamahal at mitiin para sa Pilipinas. Dismayado si Baste sa mga problema sa insureksyon at droga sa kanilang rehiyon sa Davao. Kinumpara rin niya ang dating pamamahala ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasalukuyang administrasyon sa ating bansa. Itong linggo ay nagdaos ng Anti-People's Initiative Rally ang mga Duterte sa Davao City, kung saan ginawa ni Baste ang hamon sa Pangulo. Una nang sinabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na Davao City is not for sale sa issue ng PI na kinatigan ni Vice President Duterte at ang kanyang amang si Digong. Nabitag naman ng mga operatiba ng pulis ang isang pinaghihinala ang miyembro ng gun running syndicate na ang sentro ng operasyon ay sa Hilagang Metro Manila matapos salakayin ang hideout nito sa Caloocan City ayon sa opisyal kahapon. Ang nasukiting suspect ay tinago sa alias Egay na hindi nakapalag matapos makorner ng mga otoridad sa kanyang hideout sa Phase 9, Package 4, Block 40, Lot 8, Barangay 176, Bagong Silang ng Lungsod. Bandang alas 9 ng umaga nang isagawa ng mga tauhan ni Caloocan City Police Chief Police Colonel Ruben Lacuesta ang operasyon matapos namang matukoy ng mga otoridad kung saan nagtatago ang target. Bago ang operasyon, nakatanggap ng impormasyon ng mga otoridad. Ginawang hideout ni Egay ang naturang lugar na kung saan nag-aalok at nagbebenta umano ng mga baril ng kanyang mga target buyers. Kaagad naman nagsawa ng surveillance operation ng pulis hanggang makakuha sila ng sapat na impormasyon sa taong personal na nakakakilala kay Egay. Pati na ang kanyang mga criminal record sa ilang korte na kanilang nagamit upang makapag-apply ng search warrant sa hukuman. Naglabas naman ng search warrant si Caloocan Regional Trial Court Judge Glenda K. Cabello Marin ng Branch 124 nitong Enero, ika-26 taong kasalukuyan. Kaagad na isinagawa ng pulisya ang sorpresang pagsasalakay sa nagre-resulta ng pagdadakip sa suspect at pagkukumpiska sa baril na wala namang kaukulang mga dokumento. Samantala, pinag-utos na ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos sa Philippine National Police ang malawakang crackdown o pagtugi sa mga sindikatong
kriminal na nagbibiktima ng mga batang babae. Ang direktiba ay pinalabas ni Abalos matapos siyang maalarma sa pagtaas ng kaso ng pang-aabuso sa mga batang babae. Sinasabing target ng mga gang ay at sindikato na biktimahin ang mga minor de edad na babae na nagkakaedad ng 15 taong pababa. Dahil sa madali silang malinlang kung saan tumaas ang kaso ng rape ng mga bata. Kasabay nito, nagpaalala naman ang kalihim sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak laban sa sexual abuse. Tinukoy ng DILG Secretary na base sa 2022 National Demographic and Health Survey na isinagawa ng Philippine Statistics Office, nasa 17.5% na kababaihang Pilipino ang nagkakaedad 15 hanggang 49 ay dumaranas ng physical, sexual at emotional na pang-aabuso mula sa kanilang mga partners tulad ng asawa, kalib-in at maging ang mga nobyo. Samantala, pinamumonitor din ng kalihimang ibang modus operandi ng mga sindikatong gumagamit ng bata, kabilang na ang nagpapalimos, mga mandurukot, snatcher na hawak ng mga ito, gayon din ang mga ginagawang courier ng droga. Ipinag-utos naman ng kalihim ang pagbuo ng mas maraming kwarto ni Neneng, isang programa ng PNP sa mga komunidad o pamayanang partikular na sa mga lugar na dumarami ang mga naitatalang pang-aabuso sa mga minor de edad upang tiyakin ang kanilang proteksyon at kaligtasan. Sugatan naman ang barangay chairwoman matapos kuyugin at batuhin ng bote ng alak ng 4 na nag-iinuman. Kabilang ng 3 babae sa isang kalyes ng kanilang barangay sa Tondo, Manila, kahapon ng madaling araw. Kinilalang biktima naman si Aurea Marie Fernandez, 31 years old, punong barangay ng 158, Zone 14 at residente ng South Trinidad, Tondo. Maharap naman ang mga kasong direct assault, physical injuries, alarm scandal at paglabag sa RA 555 of drinking in public places ang mga suspect na sina Rica May Tubang, 23 years old, at Dennis Ondevilla, 19 na taong gulang, kapwa residente ng 1 Luna Street, Tondo, sakop ng barangay 149, Zone 14. Samantala, sina Richmond Carl Valenzuela, 18 years old, Rachel May Valenzuela, kapwa residente ng Serrano Street, Tondo, sakop ng barangay 15, Zone 14. Ang 4 na suspect ay inaresto ng mga responding police base sa reklamo ni Fernandez matapos umunong pagtulungang atakihin, pagmumurahin at batuhin ng bote ang naturang punong barangay. Dahil sa pagdalo umano ng biktima ay nilapitan sina Richmond at sinitang hinggil sa isang usapan. Sa group chat hanggang sa mawi ang kanilang mainitang pagtatalo at pisikal na komprontasyon. Pinagbantaan, pinagmumura at pinagbabato pa umano ng suspect ng basyo ng bote ang biktima. Nalambat na ng mga otoridad ang pinapaniwala ang leader ng Kelly Calawad Donggalo robbery hold-up and carnapping group sa Taguig City nitong Sabado ng hapon. Puro na lang nakaposa sa pinapakita mo Kinilala ni Southern Police District Director Police Brigadier General Mark Pespes ang suspect sa alias na Kelly, 31 years old, kabilang sa top most wanted ng Taguig Police at number 2 top most wanted person ng SPD para sa first quarter ng taon. Timbog. Bukod po sa murder, isinilbi rin kay Kelly ang warrant of arrest sa kasong paglabag sa Act
Republic Act 10591 o yung tinatawag natin Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kaugnay sa Presidential Decree 1866 na inamyendahan ng RA 9516 o yung Unlawful Manufacture Sales Acquisition, Disposition, Importation, or Possession of an Explosive or Incendiary Samantala, nung nakaraang taon, Agosto, ika-26, nang madaki pang isa pang miyembro ng grupo ni Emerson Pillos alias Robin, 40 years old, dahil sa illegal na pagbibitbit ng dilisensyadong baril. Caliber 22 Galan revolver na may 2 bala habang nakatambay sa Banana Street sa New Lower. Yan ang ating mga balita ngayong araw na ito. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Natin sa ating latest satellite images na patuloy ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular na sa malaking bahagi ng ating bansa na patuloy na magdadala ng malamig na mga gabi at generally fair weather, lalong-lalo dito sa may western section ng ating bansa. Samantala naman, makikita natin itong bahagi sa may silangan ng Mindanao. Ito ay cloud clusters na maaaring magdala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na sa bahagi ng Caraga at Davao Region. Kaya sa mga kababayan natin sa may eastern section ng Mindanao, iba yung pag-iingat sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Wala pa rin naman tayong nakikitang anumang posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Posible nga, lalo't patapos na ang buwan ng Enero, ay wala tayong inaasahang magiging bagyo within the week. At narito ang ating inaasahang panahon dito sa bahagi ng Luzon. Makikita natin dito sa may Cagayan Valley Region, Cordillera, kasama na rin itong bahagi ng Aurora, Quezon at Bicol Region. Patuloy na makararanas ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan na dulot nga yan ng northeast monsoon o hanging amihan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon ay patuloy na makararanas ng mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan. Yung agwat nga ng temperatura natin sa Lawag, nasa 19 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 12 to 22 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Metro Manila, nasa 21 to 28 degrees Celsius. 18 to 28 degrees Celsius naman sa Tagaytay. Habang sa Tuguegarao, nasa 20 to 27 degrees Celsius. At dito sa may bahagi ng Legazpi, inaasahan natin nasa 23 to 29 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Sa bahagi ng Palawan, inaasahan din natin ang mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan na may temperatura sa Calayan Island nasa 25 to 30 degrees Celsius, habang dito sa may Puerto Princesa City ay nasa 24 to 31 degrees Celsius. Magiging maulap naman ang kalangitan na may mahihinang pag-ulan sa may bahagi ng Eastern Visayas, yung area ng Samar Provinces, kasama din yung Biliran at Leyte Provinces. Sa lalabing bahagi naman ng Visayas, itong Western and Central Visayas ay makararanas din ng mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan. Yung agwat nga ng temperatura sa Tacloban nasa 24 to 29 degrees Celsius hanggang 29 degrees Celsius sa Cebu, habang 24 to 28 degrees Celsius sa bahagi ng Iloilo. Dito sa Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan pero mas malaki yung tsansa ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at kalat-kalat ang mga pagkilat-pagkulog dulot nga nito ng cloud clusters na papalapit sa may bahagi nitong Mindanao, particular na sa may eastern section. Itong cloud cluster na to ay trough o extension ng low pressure area. Mga low pressure area ito sa may bahagi ng equator. Yung agwat ng temperatura natin sa may bahagi ng Cagayan de Oro ay 24 to 29 degrees Celsius. Sa Davao, 23 to 30 degrees Celsius. Sa Zamboanga naman, nasa 23 to 32 degrees Celsius. Nalalabing bahagi ng Mindanao, makararanas pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms para sa araw na ito. At dahil naman sa northeast monsoon o hanging amihan, may nakataas pa rin tayong gale warning dito sa may northern seaboard ng Northern Luzon, yung bahagi ng Batanes, kasama yung Calayan at Babuyan Islands. Meron din tayong gale warning sa mga baybay ng Southern Luzon. Ito yung area ng northern eastern coast ng Camarines Sur, kasama yung Catanduanes, eastern coast ng Albay,
northern eastern coast ng Sorsogon, kasama din yung Occidental at Oriental Mindoro, at itong Palawan, kasama yung Calamian, Cuyo, Kalayaan, at Cagayancillo Islands. May nakataas din tayong gale warning, yung babala natin sa mga malalakas na alon ng karagatan sa may bahagi ng Kabisayaan, ang northern, eastern at Samar provinces, kasama din yung Biliran, itong bahagi ng Leyte, gayon din itong southern Leyte, yung Antique kasama yung Caluya Islands, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, at gayon din sa may Negros Oriental. May nakataas din tayong gale warning sa may bahagi ng Mindanao, partikular na sa Dinagat Islands, sa Surigao del Norte, kasama yung Siargao at Bukas Grande Islands, gayon din sa Surigao del Sur, silangang bahagi o baybayin ng Davao Oriental at dito sa may bahagi ng Zamboanga del Norte. Sa mga binanggit kong lugar, delikadong maglayag yung mga maliit na sakyang pandagat, maliit na mga bangkap dahil nga maalon yung karagatan dulot ng northeast monsoon o hanging amihan. Narito naman natin inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Makikita natin sa Kamaynilaan, dito sa Baguio at Legazpi City ay makararanas pa rin ang epekto ng northeast monsoon o hanging amihan. Posible pa rin yung mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan. Yung agwat ng temperatura in the next 3 days dito sa Metro Manila ay mula 22 to 31 degrees Celsius sa Baguio, 12 to 23 degrees Celsius, habang sa Legazpi ay mula 22 to 30 degrees Celsius. Dito sa may Kabisayaan, inaasahan natin na lalapit itong trough o extension ng low pressure area, yung cloud clusters na binabanggit ko kanina sa may bahagi ng Central at Eastern Visayas. Kaya sa mga susunod na araw hanggang araw ng Huwebes, posibleng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan yung mararanasan sa Cebu at sa Tacloban, habang mga isolated rain showers and thunderstorms naman sa may Iloilo City. Agwat ng temperature in the next 3 days sa Metro Cebu, mula 24 to 30 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, mula 24 to 30 degrees Celsius. At sa Tacloban, 23 to 30 degrees Celsius. At sa Mindanao, kung saan nga lalapit itong cloud clusters o trough na or extension ng low pressure area, malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Metro Davao at gayon din sa may Cagayan de Oro City sa susunod na 3 araw, habang mga isolated rain showers and thunderstorms naman sa bahagi ng Zamboanga City. Sa Metro Davao, 23 to 31 degrees Celsius ay nasa ang temperature in the next 3 days. Sa Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius, habang Zamboanga City ay 23 to 33 degrees Celsius. Ang araw natin, sisikat, ganap na alas 6:25 na umaga at lulubog, ganap na 5:53 ng hapon. At sundan po ito tayo sa iba't ibang mga social media platforms, sa X, Facebook, YouTube, at sa ating website pag-asa.dosa.gov.ph. At live po na nagbibigay ng update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia, Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Family Pack ang inyong
absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng legal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ang iyong kontrata ha! Ingat! Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ng mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat kabayan! Okay, ayan po ha. Medyo nagbi-build up na ang mga dito sa may kawayan, Medyo meron ng pagdami. Going to southbound yata yan, oo. Southbound.
Sa northbound din ng Bukawi Toll Plaza. Medyo maano na. San Fernando is okay pa rin. Ha? Sige. Okay. Sige, pakinggan muna natin ang ulat sa kabilang linya. Ang ganda ng pinapakita, Labo, good morning. Ang ganda ng pinapakita ni Admin Arnel Ignacio, di ba? Doon sa Ninoy Aquino International Airport, doon sa OFW lands, at pati yung sa UWA, yung pagbili ng mga maraming sasakyan, pati yung pagtalaga ng mga RD Regional Office ng UWA sa mga probinsya. Hindi ba pagsasayang na ng pera lahat yan? Ang mostly kasi ng problema sa totoo lang, nasa Middle East eh. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, bakit hindi nila magawa-gawa na magkaroon ng 24 oras na hotline sa buong Middle East. Hindi po ko tutol sa paggawa ng serbisyo para sa ating mga OFW. Pero dapat pinupokus mo kung saan may problema. Yan ang dapat na tulungan natin. Hindi yung pagbibili ng sasakyan, hindi yung paggawa ng mga OFW lounge. Diba? Eh ikaw, huwag mong ikukumpara yung mga OFW sa'yo. Eh ikaw, biyahe ka ng biyahe. Dahil siyempre, sumasahod ka sa gobyerno. Obligado kang pumunta sa lugar kung saan may nangangailangan. Dahil sumasahod ka sa gobyerno. Ang question dito, yung basic na pangangailangan ng mga OFW sa Middle East, bakit hindi nyo magawa-gawa ng paraan? Puro lang kayo papogi points dun sa mga binibili nyo. Yan ba'y magagamit ng pangmatagalan ni OFW? Sino lang po pwedeng gumamit dun sa OFW lands? Hindi ba yung OFW yung parating at pabalik? Ilang minuto? Isang oras. Yung sasakyan ng pinagbibili nyo, sinasayang nyo yung pera, ilang minuto lang din ang po pwedeng gamitin niya ng isang OFW. Hindi ba mga isang oras, 2 oras minimum? Ang sinasabi kong basic habang buhay na yon na pangangailangan ni OFW na makatulong tayo, na ibigay yung dapat na karapatan ng OFW doon sa Middle East. Pero hindi nyo magawa-gawa. Ilang taon na kayo dyan? DMW, POA, naging DMW, ilang taon na kayo dyan? Simpleng pangangailangan ni OFW, ginagawa nyo ba? Ba't hindi yun pagtuunan niya ng pansin? Ayan, napakarami pa rin mga OFW pag nagko-complain. Tumatawag sa pulo, hindi sinasagot. Ang problema nasa Middle East. Hindi ang pangalan. Ang hotline nandito sa Pilipinas. Lagyan ang pangalan doon. Kung di ba naman baliktad yung utak. Di ba? Ba't di ka magtalaga ng tao doon? 3 tao, 8 oras, 8, 16, 24. Na wala siyang gagawin kundi sumagot sa mga complaint ng mga OFW. Kaysa mag-wasting time ka ng pera na napakalaking halaga, magpasahod ka ng tao doon na wala siyang gagawin kundi sumagot ng sumagot. Eh, cellphone lang naman hawak niya, kahit 12 hours nga siya eh. Susulat niya lang passport number, cellphone number, saang address ka, sino employer mo. O sige, papasok namin sa computer to bukas. Hahanapin namin kung ano agency mo. Hindi ba dapat ganon? Pero bakit until now hindi nyo pa rin ginagawa? Ulitin ko ulit, hindi ako tutol sa mga gawain na ikabubuti ng OFW.
Ang sinasabi ko lang, dapat pinapriority ninyo yung basic na pangangailangan ng OFW, lalong-lalo na sa Middle East kasi nandiyan dyan lahat ng problema. Opinion ko lang po yon. Yeah. Okay. So, ayan po ang hinaing naman ng ating isa sa mga manggagawa na kababalik lang yan. Wala pang 1 taon yan dito. Di ba? Okay, at syempre tingnan natin, dakuan nga natin. Ano nga ba ang tawag dito? Ano na ba ang mga updates tungkol sa trabaho? Tingnan nga natin. Ayan, kailangan daw ng 20 domestic helper to Singapore. Ay question until January 30, tomorrow, ang last day po niyan, 20 domestic helper sa Singapore. Diba? Ano pa? Ayan. Ang monthly salary daw yung 600 Singaporean dollar. Malaki-laki Diba? Okay, ayan. Tandaan natin, no salary deduction, no placement fee, no processing fee. We offer financial support to selected applicants. Ayan. Next natin, ang iQuest ay nasa Cebu, Ilagan, Dumaguete, and Pangasinan. QR code po. Tingnan niyo yung QR code nila. Pwede kayong scan niyo yan at ang QR code na yan. Yan. EQ. Ibig sabihin, iQuest. Mata. Di ba? iQuest. Next. Para naman sa Perido, kailangan nila ng cleaners. Oo. Job vacancy for Hungary. Must have at least 2 years experience working in agricultural farming, specialized in barn cleaning and disinfection, sanitation of empty horse, pig, chicken, knowledge in using different kinds of cleaning machine, good physical condition and strength, high school graduate, vocational graduate, good communication skills, at ang height, ayan na naman tayo, ang RB, 165 centimeter. Okay, no walk-in applicants accepted. They will only call you if you are qualified. Yan, di ba? Next natin. Global Maritime Services. Kanino to LBS. Ba kulay pink na siya? Ay, kulay pink ba yan? Orange. Sa United Kingdom naman po. Yan, mga welder, FK welder, painter, blaster, plater, fabricator. Babae o lalaki? Meron na Well, mga nagwe-welding to. Next. Requirement, female and male. Minimum of 3 to 5 years of experience. Must have shipbuilding, ship repair, and maintenance experience. Must be able to read and understand engineering drawings and interpret works instruction. Willing to learn and review IELTS. Kasi kailangan English kasi. Lesson and examination will be covered by the employer. Next. Skills and desired practice in area of new repair activities on the following ship, industrial construction and building, with practice in blasting offshore. Wind the energy sector. Ayan po. Mag-apply kayo sa arms.lbsrecruitment.com.ph. Apply MSD at e/recruitment.com.ph. Tandaan po natin, lahat po na binabanggit dito, walang placement fee, walang processing fee. Yan. Ethical recruitment na po tayo, Okay, ang LBS Solution ay matatagpuan sa number 610 Gochanco Building, TM Calao Street, corner MY San Street, Manila, Ermita, Manila. Renzol, they need 100 senior, hindi senior citizen po. 100 senior instrument technician, 20 lead instrument engineer. Saudi Arabia Kent Company Limited is looking for. Ayan po. For manpower pooling po muna ho. Ano po?
qualification, the bachelor's degree in instrumentation, engineering, electrical engineering, or related field. A master degree on or higher is preferred. Minimum 10 years of experience in instrumentation and control in power plants with at least 5 years in leadership role. Extensive knowledge of integrated gasification, combined cycle processes, and technologies. Extensive experience in combined cycle power plant, proficient in PLC, DCS, and other control system. Maintenance experience is also required. Strong project management skills. Excellent leadership. Ang dami naman kailangan. Excellent leadership, communication, and interpersonal skills. Familiarity with industry standard and environmental regulation. Ulitin lang natin, open for walk-in applicants. Bring your resume and prepare for initial screening. Apply now to Roby@Rensol.com, Trina@Rensol.com, Seiji@Rensol.com. You can visit their office, Unit 309, 3rd floor, Cinderella Building, 825 EDSA, Barangay South Triangle, 1103, Quezon City. Monday to Friday. Ayan, meron sila, open sila. Okay, next. No placement fee, no processing fee, no salary deduction. Ang sinasabi dyan, ha? Okay, next natin. Join the largest and most diversified maritime and logistic company in Qatar. Import document controllers ang kailangan nila. Compensation and benefits, Qatari Riyal, 3,000 to 400. To 3,000 to 4,000. Ayan po. Okay. Male and female pa rin. Young and energetic. Alam ko yung sino yan. College graduate in custom administration. 3+ years of experience from cargo, shipping, industry, and customer. Okay, next natin. Lana? Sige, okay na yan. Okay, they need naman 100 female cleaners in Saudi Arabia. Delta Beer, Overseas Job Placement and General Services Incorporated, Pasay Unit 2D, 2nd floor, Miramonte Building, 53, Senator Hill Puyat Avenue, corner, Rojas Boulevard, Pasay City. Landmark niya ay Camel Appliance po, Buendia, Pasay. City next to Shell Gas Station, Buendia. The owner is Miss Margie Socorro Sacote. Ayan po yung mga numbers na pwede nyo kulit-kulitin. Okay. Okay, ano pa? Yan ang kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito dito sa ating Balitang Halian. Lunes na Lunes po. Marami pong salamat.